Hello everyone! Magandang araw, magandang buhay. Thankful ako kay God sa blessings na binigay niya sa atin sa araw na ito. Dahil nga kaarawan po natin ngayon, maaga po tayong magsisimba. Pero hindi ko na nga rin po pala isasama itong si Yayam at si Nanay. Gawa ng baka biglang umulan at mabasa sila dahil magmumotor lang din po ako. Malapit lang din po pala dito sa amin ang simbahan. Kaya kahit na hindi ako mag-helmet, pwede dahil wala naman po mga traffic enforcer na madadaanan. At ayan guys, nandito na po pala ako sa simbahan. Napansin ko nga, sobrang aga pa natin. Konti pa lang yung mga magsisimba. Pero mas maganda ng ganito at tayo nauuna. At ayan, tingnan nyo nga guys, dumaan na nga rin po pala ako dito sa Caltex para magpagas dahil napansin ko paubos na ito yung ating gasolina dito sa motor yan. Dumaan na nga rin po pala ako dito sa Talipapa para bumili ng aming kakailanganin doon sa bahay at bumili na rin po pala ako ng saging saba. Kailangan po namin yan guys kasi pagka morning nagluluto kami ng almusal, minsan turon or minsan piniprito namin yung saging or nilaga. So talagang napakasustansya din po niya ng saging sa ate. Pero ang gusto ko guys ihinog lang. At ayan po, after nga po nandito na po ako kaagad, tamang nagsimba lang po ako at dumaan doon sa palengke. At itong si Yayam naman, ikala mo talagang miss na miss tayo kaagad. Saglit nga lang po tayong nawala. Alos nga po, isang oras lang yun. Yan guys, tingnan nyo pa na dikit-dikit niya sa akin. Sabi ko nga po sa kanya, i-kiss niya ako for birthday kiss. Talagang kinis niya ako guys. Napakasweet talaga ng batang to. Kaya lang itong mawala lang saglit sa mata niya si nanay. Panay na ang hanap guys. Panay na nga po ang ngawa-ngawa niya dyan. At naikot niya na yung buong kabahayan. Hindi niya nga po nakita si nanay. Pagka ganyan, hindi niya nakikita dito sa loob. Alam na kung saan niya pupuntahan guys, sa baba nga lang. Kaya pagka silip niya nga po sa bintana, hinila niya po ako kaagad at pinau-open niya yung pinto. Alam na alam niya kung saan siya pupunta dahil pupunta nga po yan kay nanay. Abay, ang nakakatakot lang guys, napakabilis niyang bumaba. At akala mo kayang-kaya niya na yung kanyang sarili pagka ganyan. Pero ayan, tingnan nyo nga po, inaalalayan lang namin yan pagka halimbawa nabababa siya. Ayan, itong sinanay po kasi isinamantala niya yung pagkakataon na dumidikit sa akin. Nagsampay po siya ng aming mga damit dahil nakita niya po na maaraw na kaya pwede na isampay ilabas ang mga damit namin. Kanina nga po pala bago ako dumating, itong si Yayam nakaabang na kaagad dito sa aming gate. At ayan, nakita niya nga po ako. Ganyan po yung ginagawa ko sa kanya. Bago at after akong dumating ng bahay, i-ginujoray ko po yan para hindi na umiyak. Yan, tingnan nyo nga guys. So, buti na nga lang po, motor na lang ito nandito sa loob na ginagawa kong pang joyride sa kanya. Kasi alam nyo pagka nandito yung kotse guys, naku po, hindi talaga yan siya umaalis. Yung akala mo bahay na, minsan nakakaawa din kasi nga sa sobrang init ng sasakyan, gustong-gusto niya pang mag-stay doon. Kaya ayan guys, ito na nga lang yung aming pinapasok dito sa loob kasi madali niyang sakyan at pagka nagsama siya na magpapa-joyride, mabilis na lang. Kaya ayan, tingnan nyo nga po, diba? Enjoy na enjoy yung bata dyan. Pero sabi ko nga po sa daddy niya, parang mas magastos pa ito sa gasolina kasi before and after ang kanyang pag-joyride, abay talaga namang marunong na itong bulinggit na ito. At alam nyo guys, pagka nakikita niya ako, talagang siya mismo yung nagpupumiglas kay nanay para umakyat dito. At ayan na nga po, sabi ko sa kanya, stop na namin, parang ayaw niya pa. Kaya inikot ko pa nga po yan siya dyan kanina ng last round. At ayan, tingnan nyo nga po, talagang marunong na siyang humawak sa harap. At after nga po niyan, ayan, dito na muna kami sa table, nagpahinga konti dahil nga medyo pagod din. At ayan, nanood na nga po sila ni nanay ng TV. Talagang dito talaga yung kanilang pahingahan sa kwarto guys. Tingnan nyo nga po, sabi ko nga kay nanay, abay, talaga namang makapagpapahinga na yung dede ko guys. Tingnan mo, nagpapasipayer na siya. Kasi sabi ni nanay, kaya daw po yan ganyan, daw po yung mga pinapanood niya sa TV na yan, ginagaya niya. Tingnan nyo nga po. Actually, yan yung kanyang pacifier na yan po Hindi niya po yan nagamit ni minsan. At ayan, bago niya nga lang tinatry-try. Pero ewan lang kung magtagal. At ito nga po, kinuha niya na yung upuan. Abay, alam niya na may parating kaming bisita. Parating po kasi ang lola niya. Kasi ngayon guys, ngayon yung araw ng bigayan yata ng mga senior. Abay, may pera ang lola. Kasi malayo pa lang po. Nasilip ko na siya doon na paparating. Kaya sabi ko kay nanay, dahil friend po yan ni nanay, itong si lola. May parating kaming bisita. Kaya ayan na nga po, di ba? Mukhang may bibigay siya kay nanay na pera guys Kasi itong si nanay minsan nahihiraman din po ng lola. Kaya ito, may pasalubong din pala ang lola. Ay, tinapay pala at Milo. Kasi minsan guys, pagka pumupunta yan dito, kinakantsawan niya ni Big Boss ng kanyang anak. Wala ka man lang pasalubong sa apo mo kahit na isang candy. Kaya ngayon, may pera siya dahil nakakuha siya ng kanyang senior. Abay, bumili talaga ng Milo pa. Hindi nga po umiinom yan ng yaya. Malamang si nanay lang po yung iinom yan kasi wala naman po umiinom ng Milo dito. At ayan nga po, tignan nyo, nagkakabigayan na yata sila nanay guys. At habang bising-bising nga po kami dito sa taas, itong si Yayam ibisi rin dito sa baba. Dahil nga po mabilis ito yung mata ni Yayam. Nakita niya po yung payong ng lola na nandun sa baba. So ayan, nagmamadali nga pong bumaba at hindi na nagpaawat, hindi na nagpapigil sa kanyang pagbaba guys. At ang kanyang gusto pala iyan kunin ang payong ni lola. Abay, talaga naman inakyat pa at talagang walang kaba. Akyat baba dito sa taas na hindi humahawak. Ako ang natatakot sa kanya guys minsan, pero talagang kailangan naming alalayan. At ayan, hindi na nga po nagpapigil sa amin. At pumasok na dun sa loob ng kwarto na bitbit ito yung payong ng lola. Habang itong si nanay at si lola ay may mga pinag-uusapang sikretong malupit. At tingnan nyo guys, may bubunutin ang lola sa kanyang bag. At tingnan nyo, magkakaabutan yata sila dito guys. Si nanay kahit na hindi pa senior, nagkapera pa. At yun, may sukli pang binigay. Ano kaya yun? So ayan guys, yan lang pala yung pinunta dito ng lola guys. May bibigay siya kay nanay. At si nanay meron din ibibigay sa kanya, ayun, yung relo. Sabi nga po pala, yun yung sinasabi ni nanay kanina na hindi magkasya sa kanya. Yan pala ay relo ng lola. So ayan, tignan nyo nga po. Sinuot na nga ni lola niya yung kanyang relo na pinatago niya kay nanay.
At yan guys, tignan nyo, pagka talagang sa inyo, ikaw talagang yung mismong may-ari, talagang swak na swak. At ayan, si nanay, pinasok niya na nga po kung ano man yun, yung binigay sa kanya ng lola ni Yayam. At after na po niyan guys, pinagluto nga po pala ako ni Mami Joyce ng ito, pansit. Shout out kay Mami Joyce, thank you very much sa pansit, sa papansit. Kasi nga guys, hindi pa po kami magluluto ngayon. Ang luto po namin is pagdating pa ni Big Boss. Anyway, thank you very much. Kita-kits ulit na lang sa susunod na video. Salamat po sa panonood. Sana patuloy niyo pong isupport ang aking mga content. Bye-bye!